nakakatakot nga. Nakaka-nervous na din kapag bigla kang kanumusta, di ba? Lalo na sa panahon ngayon. Alam na ang kasunod kasi dyan sa pangungumusta na yan. Baka naman. Baka naman. Oh, by the way, in fairness naman doon sa mga tao, mga ngumusta, medyo mahabaan ng kaunting introduction. Yan. Ito, okay naman ang mga ganyan, di ba? Tapos ganito, ganyan. Pero kapag pumasok na ang mga salitang kaya lang, o kaya baka naman. Yan. O yung naman ano kaya, kasi yan. Diba? Nakakahiya pero, yan. Hindi ka naman namin pinipilit pero, di ba? Baka lang. Oo, hindi naman sapilitan ito kung meron ka lang extra. Oo, ganyan, di ba? At totoo naman din. Ako, partner, naranasan ko ng ma-reject sa ganyan. Masakit pala. Na ma-reject Oo, na ma-reject. Saan ka, kanino ka ba nangutang? Mali ka ng taong nilapitan. Hindi, alam ko, tamang tao siya eh. Talagang hindi ka pala. pinagbigyan. Hindi kasi partner, alam mo sa totoo lang, 'di ba? Dun sa mga hindi na utang eh. Tama, utang. Dun sa mga nangungutang versus yung mga nagpapautang. Mas mahirap talaga laging isipin ng nagpapautang na mas mahirap talaga dun sa part ng nangungutang o dun sa part ng nanghihingi. Kasi syempre may may lulunukin kang pride. Makikiusap ka. Kahit hindi ka naman makipot, magiging makipot ka. Kasi syempre, di ba? Parang magiging malumanay ka kahit hindi ka naman malumanay. Hihina ang boses mo. Di ba? May mga ganon, nagpapakumbaba ka kahit mayabang ka talaga. Di ba? Yung mga ganon. Kasi nga, meron kang you are about to ask for a favor. Di ba? At mas mahirap talaga yon. At truly, mas mahirap din kapag ka naramdaman mo tinanggihan ka. Pero then again, karapatan din ng mga nagpapautang na tumanggi. Karapatan din nilang magsabi ng no kapag hindi na talaga kaya. So kapag halimbawa ikaw ay nangungutang, humingi ng favor, tapos sinabi mong no pressure, totohanin mo yung salitang no pressure. Hindi yung sinabi mo hindi okay lang no pressure pero nagalit ka nung di ka pinautang, di ba? No pressure pero kailangan ko na kasi bayaran bukas yung utang ko. Baka naman meron ka dyan. Correct. Kahit magkano na lang, di ba? So unang-una merong amount na sinasabi, tapos nung tinanggihan ka, sinabi kahit magkano na lang. Pero no pressure. No pressure, di ba? Wala pa pimilit yun. Wala pong sapilitan kung ano lang ang meron, di ba? Pero nagsabi na ng amount. Nakakaloka. Pero mas mahirap din talaga dun sa part nung Oo naman. Nangungutang. Nangungutang, diba? Ako partner, ang tagal ko nang hindi nangungutang, thank you Lord. Pero yung humingi ako ng favor sa isang tao na na-reject ako, ngayon lang ako na-reject ulit. Parang, ganito pala kayong pakiramdam. Medyo pangit. Medyo pangit yung pakiramdam, kaya pala ganun pala silang kumakapanira ng kapwa. Kasi pangit pala sa pakiramdam. Kasi truly, pangit pala talaga sa pakiramdam. Oo naman. Kahit ano namang klase ng rejection yan eh. Correct. Whether you're asking for a favor, o kaya na-busted ka, o kaya nag-apply ka sa trabaho pero hindi ka natanggap. Talagang hindi maganda yung klase ng pakiramdam. Pero dito mo rin iintindihin, particularly do sa example na binigay mo, partner. Kunyari, na-reject ka sa favor na hinihingi mo. Kasi nagkakaroon, ito, i-highlight lang natin kasi napag-usapan na natin ito nakaraang mga tambalan episodes na nagkakaroon kasi tayo ng assumption and expectation. Lagi. Assumption na okay sila. Diba? Ay, mapera yan, madaling utangan. True. Pwedeng ibigay ka agad yung pabor. Pero hindi mo alam yung tunay na pinagdadaanan. Diba? Mga maaaring akala natin, nakaluluwag-luwag, mukhang maraming pera. Diba? Laging nagpo-post ng bagong gamit nila tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay, bagong cellphone, bagong sapatos, nakapag-travel. So, ang assumption natin, may pera sila. Yes. Pero ang totoo, pag nakausap mo sila, 'di ba? Marami rin silang utang na binabayaran. Madami ding obligasyon o marami ding ibang tinutulungan. Yes, maraming kwento na hindi natin alam. Hindi ikaw ang priority niyan, 'di ba? Kasi nga, 'di ba, hindi naman ikaw yung first yung tawag doon, yung relative. Oo. Hindi ikaw yung first family. Correct, hindi ikaw yung first family. Ano ka lang, sampid ka lang na pinsan, 'di ba? Malayo ka mag-anak ka na, kaya wag ka nga. O di naman kaya hindi ka nga kamag-anak, di ba? Totoo. Tsaka din yung pagtulong minsan, kunyari natulungan ka ng isa, pangalawa, pangatlong beses. Hayaan mo na, wag kang mamihasa na hanggang 10 beses tutulungan ka nila. Kasi may ganun, may ibang tao rin na pwedeng tulungan naabutan ng tulong, hindi laging ikaw. Tama. Diba? Dapat intindihin natin yung ganung klase ng sitwasyon. Dati naman nagbibigay siya sa akin. Correct. Diba? Parang every time na hingi ako ng tulong, nagbibigay naman siya sa akin. Pero bakit ngayon tumanggi siya? Yan. Diba? Either wala na siyang resources ngayon, o inaalam
kumalat siya ngayong panahon na to. Tapos, di ba, di talaga sinuwerte, no, may nawalan ng trabaho, matindi ang pangangailangan, maraming responsibilities, or di naman kaya, nagsawa na rin siya sa pagtulong sa'yo. Kasi bakit parang ako na lang lagi? Yes, diba? at bakit pa ulit-ulit yung kwento mo? Oo, diba? Bago-baguhin mo din. Para kasi ano? diba, ma-assess mo din yun eh. Bakit laging ganyan yung problema mo? Diba, nung una, pangalawa, maiintindihan mo, sige, emergency, tutulungan kita. Pero kung naulit 5 beses hanggang 10 beses na parang laging, teka, hindi, may babayaran akong bills, problema ko, paano ko babayaran, pautang naman. Dapat alam mo na yan. Diba? Dapat na anticipate mo na yan na monthly may babayaran ka talagang bills. Ayan. Next time kasi, ano-ano lang. Diba? Wag nood ng Netflix kung wala nang pambayad ng subscription. Tapos ipangungutang mo para may pambayad ka sa subscription mo. Correct. O di naman kaya, wag bibili ng mga bagay-bagay na hindi mo naman pala kayang bayaran. Totoo. Diba sabi nga, kapag ka maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Yes. Ganun na lang yun din talaga ang gagawin. Sa una, maintindihan mo. Pangalawa, sige, emergency, baka nagkaroon din talaga ng Kasi nagkaka-emergency naman talaga mga tao, mga unexpected. Kasi minsan magugulat tayo. Bakit yung akala natin maraming pera nung nagka-emergency walang pera? Oo. Yun. Kasi akala lang natin yun. Di ba yung sinasabi ni partner Huwag mong i-assume na porke mukhang nakaluluwag-luwag, mukhang marangya, mukhang makinis, mukhang walang blackheads na tumubo sa ilong, di ba? Ibig sabihin agad nun. Nakaluluwag-luwag agad. Correct. Di ba? Ang hindi natin alam, baka nga walang ipon. Tama. Baka nga madaming mga ginagastos na mga emergencies na mga extra, ganun. Totoo. So pag pinautang ka nitong taong to, magpasalamat ka sa unang pangalawang pagkakataon kasi meron pa sila. Kung 5 beses na tapos wala silang binigay, alam na this. Tama. Diba may pangangailangan din sila. Dapat kasi matuto ka na. Correct. At saka dapat din dapat din maintindihan when a person says no. Oo, hindi yung kukulitin mo ng kukulitin. Tatawag-tawagan ka pa. May na-block akong ganyan partner kasi tinawagan niya ako ng tinawagan. Oo. At tas yung mga oras na mga baka alanganin. Baka naman naiinip lang siya. Ito naman. Oo nga, pero kailangan pala ng phone pal. Kailangan niya ng phone pal, pero busy ako eh. Hindi, tsaka ganito lang yan Hindi lang sa kapag ka hindi po kayo sinagot, may ginagawa po yan. Number 1. Or baka ayaw ka din yan. Ayaw niya ding tanggapin yung call. So dapat mag-gets mo na yun. So dapat mag-gets mo na yun. Mag-gets mo na yun. Kasi kung gusto niya talagang sagutin, may intention talaga siyang sagutin, meron siyang sagot sa'yo, sasagot yan. 'Di ba? Unang ring pa lang, hindi pa lang nag-ring. Iniisip mo pa lang sinagot na niya, 'di ba? Pero kung ilang beses ka nang tumatawag tapos hindi siya sumasagot, totoo. Maintindihan mo na ayaw niyang makipag-usap. Ang or ayaw niyang, or hindi siya ready sa sasabihin mo, 'di ba? Kasi nga, hindi nga natin alam ang tunay na kwento ng bawat isa. At dapat hindi ganun dapat hindi ganun na nakailang tawag na. Kunyari, 20 tawag na, 20 missed calls. 'Di ba? Ang daming miss call. Yung parang nakakaintindi naman tayo, pero kung halimbawa parang sobrang daming miss call, hindi mo man naiintindihan. Alanganin Kasi minsan yung mga tumatawag pa, hindi mo talaga ka-close. Alam mo yun yung parang, totoo ba? Hindi naman tayo close. Bakit gano'n? Tapos alam mo kung bakit nakaka-lurky. Yung feeling tuloy na makasalanan ka kahit dapat wala kang kasalanan. May gano'n Kaya minsan tinanong ko yun sa pare, is it okay to say no? Kasi parang feeling mo minsan, parang ang sama ko bang tao kasi nag-no ako? Pero gusto ko nang mag-no kasi bakit laging ako? 'Di ba? Parang ganon. Ano sabi ni Father? Ang sabi ni Father, of course it is okay to say no. 'Di ba? Syempre dapat yung person na yon ay gagawa din ng mga ways and means para sa kanya, 'di ba? Para matuto din siya or ganun, parang ganyan. Pero 'di ba yung ang sakit din kasi sa pakiramdam na mag-no Kung masakit sa pakiramdam na nireject ka, alam niyo sa totoo lang, masakit din sa pakiramdam na mag-no kasi parang may feeling ka na ang sama ko ba? Hindi ko nabigay, 'di ba? Hindi ko nabigay sa kanya. Pero kasi bakit ako lagi? 'Di ba? Parang ganon. May ganong pakiramdam pa minsan kapag ka yung sabi nga ni partner na term kanina, namimihasa. Correct. Ang tawag doon, yung tipong kunyari naka 20 missed calls, nangoobliga ka na. Oo, parang diba? Okay, pinipressure mo na ako Pero sabi mo no pressure.
Pero Ginagawa mo ng obligasyon dun sa tao na tulungan ka, which is ang totoo, hindi ka obligasyon. Oo. 'Di ba? Ano niya 'yun, option niya 'yun, choice niya 'yun kung gusto ko niyang tulungan or hindi. 'Di ba? Huwag sasama ang loob kung hindi ka tinulungan at wag mo ring sisiraan kung hindi ka mabigyan ng pabor. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ibibigay sa iyo ang pabor. Correct. 'Di ba? Kasi meron ding ibang tao nangangailangan, mas nangangailangan at higit na nangangailangan kaysa sa iyo. Mali mo yung sarili niya mismo nangangailangan din. Tama. Hindi mo lang alam. True. Diba? Ganon. So wag nating gawing obligasyon lagi ang pagtulong. Kaya alam mo, Kabisyo, kapag wala ka sa parehas ng sitwasyon, hindi ikaw yung inuutangan at hindi din ikaw yung nangungutang, chill ka lang, diba? Blessing yan, diba? Pagpasalamat mong wala ka sa sitwasyon na yan. Kasi parehas na hindi maganda sa pakiramdam eh. Totoo. It's malungkot na ma-reject. Sa totoo lang, pag humingi ka ng favor, nangungutang ka, malungkot talaga kasi parang paano, di ba? Paano mo rin masusolusyonan yung sarili mong problema? Yun yung malungkot. Tsaka ang hirap talaga sa feeling. Ang sama sa pakiramdam talaga. Pero at the same time, malungkot din kapag ka may nire-reject. Totoo. Malungkot din, masama din sa pakiramdam. Kaya kung again, wala ka sa parehas na sitwasyon, di ba? Ang swerte mo sana all, di ba? Naku, yan yung mga, namin ngayon Pasko yan. Yan yung mga blessings na we take for granted eh, di ba? Pero blessing yan, yung hindi mo kailangan wala kang obligasyon sa nagbigay ng tulong. Oo, tsaka ikaw hindi rin obligadong humingi, parang mga ganon, di ba? Correct ka. Pero kanya-kanya po talagang diskarte, mahirap po talaga ang buhay. Pagkakaya pwede magbigay, pwede mag-share, go. Pag hindi na kaya, sana intindihin. Diba? Yun yung importante doon. Tapos, gawa tayo lahat ng mga iba't ibang paraan para kumita ng extra. Nako, marami dyan. Yung mga contact namin, sabihan nyo lang kami. Correct. Anong gusto nyo po? Yung legal o illegal? Magsabi lang po kayo. Basta sa kakilala ko, sabi niya 18 lang. Ganon? 18 years old. 18 years old? Parang nananervous ako sa mga kausap mo, partner. Para legal age. Ganon. Makinis daw ba? Makinis. Charot. Depende. Depende. Isa nadadayo ng ilaw daw eh. Yung mga kinakausap mo, partner, parang nininervous ako dyan, Nakakaloka. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mali ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Minsan ba may nararamdaman mo na yung sumasakit yung tenga mo pero outer ear lang? Yung parang kahit hawakan ng kaunti, sumasakit. May ganun akong feeling ngayon eh. Parang pwede pag may tigyawat. Yung masagil-awat, sakit. Oo, hindi. Wala siyang pimple pero masagi lang ng kaunti. Ang sakit ng buong ear. Minsan may bumubulong. Ganun, may bumubulong. Umpisa na to dito nagsusimula yung pabulok kong personalidad. Sa tenga nag-umpisa. Baka may tutubong halaman dyan. Nakaka-nervyos. Sinasabi ko na nga ba totoo yung sabi ng matatanda na kapag nilunok mo ang buto ng suntol, tutubo. Baka naman may sugat ka dyan dati. So totoo din na sinasabi ng matatanda na lalabas yung pari dyan. Baka nga lumabas yung pari tsaka yung pulis. Ayan, at kung ikaw, Kabisyo, wala kang nararamdaman na hindi maganda sa katawan mo, blessing din yan. 'Di ba? Blessing po yung ganyan na you are feeling A-okay, na wala kang nararamdamang problema. Ang sarap niyan sa pakiramdam. Yan. Totoo 'yun. Yun lang naman ang dapat nating matutunan, 'di ba? Lagi tayong maging thankful. Ang dami nating mga biyaya na nare-receive araw-araw. Minsan hindi lang natin pinapansin. Totoo. Mas hina-highlight natin yung kawalan natin or yung Correct. Kung ano yung wala tayo. Ganun. Correct. At masyado tayong darang sa mga material na bagay. Kasi pangyari pag nakita mong pangit yung sapatos mo, pero may sapatos ka pa rin naman. Minsan malungkot na agad tayo. Diba? Ibig sabihin, lagi tayong naghahangad. Gusto ko laging bago ang sapatos. Gusto ko laging bago ang cellphone. Gusto ko marami akong magagandang damit. Kasi pag doon ka namumulat araw-araw, hindi ka talaga magiging masaya. Yes. Diba? Pero kung titingnan mo yung mga bagay na hindi mo pinapansin, kagaya ng,
ang sarap palang magluto ng nanay ko. Diba? Hindi lang yung pagkain yung ma-appreciate mo. Pasalamat ka, nandiyan yung nanay mo na magaling magluto. Yan. Andyan pa. Buhay pa. Correct. Diba? Mga ganon. Minsan di natin napapansin yun eh. Taken for granted pero bagay na sobra mong dapat ipagpasalamat. Isang true lalo at walang halong eklavo. O ayan, exit na muna po kami, no? May mga nakatutok pa ba? Parang feeling ko lahat ng tao sabog na. Alam mo yun, parang wala na sa wisyo. Sabi nila, pakialam namin sa inyo, bala kayo magdadakdak dyan. Bala Busy kayo kami, dyan. nag-open kami ng gifts. O kaya kami, naghahanda na kami para sa medianoche. Busy ako, kumukubra yung anak ko. True. Bumibili na kami. Oo, ang dami namin pupunta ang mga ninong at ninang, di ba? Ay, naku, nakakaloka. O siya, exit na po kami. Salamat! See you later. Sunod na tambalan.